need no education. Teacher, leave them kids alone. Welcome to Teacher's Pod. 5, 4, 3, 2, 1, and we are recording. Once again, this is Teacher's Pod, page 3. October 5, 2023, 10:43 p.m. October 5 ang World Teachers Day. And sa lahat ng teachers natin sa Pilipinas, buong Pilipinas, at sa mga teachers natin around the world, mga Filipino teachers na nagturo sa ibang bansa, Happy Teachers Day sa ating lahat. Ito po'y para sa inyo. Yeah. And, ayun, kumusta na ang ating mga kaibigang teachers? Page 3 tayo mga kaibigan ng ating Teacher's Pods, kung saan mag-share tayo ng mga bagay-bagay na pwedeng maka-entertain sa ating mga nakikinig sa podcast na ito. And thank you so much pala sa mga nakikinig sa podcast natin, mga kababayan natin. A big shout out sa ating gurong magsasaka. Gurong magsasaka mula sa Benguet. Sa Mankayan, Benguet, siya si John Erwin Kising. Gurong magsasaka mula Bedbed, Mankayan, Benguet. Happy Teacher's Day sa iyo, sir. Isa sa mga nagsisend ng tips natin. Ayan, at Happy Teacher's Day sa lahat ng mga teachers. Sa aming eskwelahan ay kanselado. Hindi naman sinasabing canceled, pero ito ay tawag ito? Hindi face to face ang way of learning ng mga bata ngayon. So nagbigay kami ng tawag nito take-home activity kahapon. And yun ang ginawa nila sa kanilang bahay ngayon. Parang distance learning ang labas ngayon para makapagpahinga raw si teacher. Kasi nga, ngayon ay Teacher's Day. Yan. Ayan. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Kasi nga Teacher's Day, and lahat tayo nagdaan sa mga teacher. Usapan natin ngayon kung ano yung mga linya ni teacher na hindi mo makakalimutan. Yan. Ayan, kaharap natin ang mikropono habang nagkakape. Ano nga kaya ang mga linyahan ni teacher na hindi natin makakalimutan? So, naghanap tayo, nagtanong tayo sa mga kasama natin. Yung palagi nilang sinasabi. Yun ang babasahin natin dito. Ayan. So, may mga nakakatawa, may nakakaiyak. May nakakaiyak ba? Yan. Hindi lang, may nakakaiyak, nakakatawa. Usually nakakatawa. At nakaka-relate din ako kasi narinig ko yan at minsan nasabi ko na rin. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong i-share itong balita na nabalitaan ko kahapon. Habang nagbabrowse ako sa Facebook, nakita ko itong isang teacher, sinampal yung kanyang estudyante, patay. Yun ang nabasa kong headline. And nakakalungkot mga kaibigan, na may kasamahan tayo na nalalagay sa ganitong sitwasyon. At nakakalungkot din sa pamilya ng bata na namatay. Isang malaking kawalan sa atin. So, hindi natin alam kung anong dapat ang magiging future ng bata niyon na agad na naputol dahil sa isang pagkakamali. At yun lang mga kaibigan, gusto ko lang magpaalala
parang pinapaalalahanan ko na rin yung sarili ko na, ayun, sa bawat araw na tayo'y pupunta sa eskwelahan, tayo'y magtatrabaho, lagi nating ilagay sa ating bag ang pangunawa. Yan. Sa pangunawa, nag-uumpisa yung, nag-uumpisa yung, at nanggagaling yung pag-intindi at pagtitiis. Pag-intindi, pangunawa. Parehas lang yun. Ayan, seryoso ang sabi. Sa pangunawa o sa pag-iintindi, nag-uumpisa yung patience. Ano ba ang Filipino ng patience? At kapag meron tayong baong pangunawa, nakita nating nagpasawa yung bata, maunawaan mo yan kasi alam mo nga, bata yan. Mas malayo yung mga karanasan mo, kaya ka makakapag-isip ng mas maganda-ganda as compared sa mga bata na, ang kanilang mga ginagawa at reaksyon ay refleksyon ng kanilang upbringing at ng kanilang nakikita at ng kanilang murang kaisipan. Yun sana ang lagi nating lagay sa isip natin. Pag nagagalit tayo is yun din. Matuto tayong magtali ng kamay at magpusal ng bunganga para hindi tayo makapagsabi ng hindi maganda at lalong-lalo nang hindi natin masaktan ng mga bata. Ayan. Yung mga pangyayaring ito is laging yun nga, nagpapaalala sa atin na mag-ingat tayo. Marami ang masisira ng buhay natin, buhay ng mga pamilya natin, ang buhay ng magiging biktima. Tulad nga nito. At yung pamilya ng biktima. Kaya, ayan. Lagi tayong paglabas natin is lagi tayong magdasal ng proteksyon ng ating Panginoon. At ayun nga, pagdasal na rin natin ang ating kasamahan. Ayun, wala tayong magagawa. Kailangan niyang harapin kung ano man yung kanyang nagawa. Yun nga, you have to be held accountable of whatever action you have done. Right? And yan, pagdasal natin ang kanyang pamilya. At ganun din naman sa biktima ng pangyayaring ito. Pagdasal din natin yung kanyang mga pamilya na sana ang Panginoon ang magbigay ng comfort sa kanila. Ayan. So balik tayo sa ating pinag-uusapan. At pag-uusapan natin ang nangyari doon. Okay. Ay kung ano yung mga linya ni teacher na tumatak sa'yo. Ano nga kaya? Tingnan natin. So, yun ang nakikita tayo dito na maganda-ganda. Unang-una, ayan, yung unang linya makikita natin dito is, alright class, pass your paper. Ayan. Yan ang the best na linya. Pero bago daw yun. Yan ito. Bring out 1/4 sheet of paper. We'll have a quiz today. Ayan. Mga linya ni teacher na hindi mo makakalimutan. Parang lahat na yata ng teacher nasasabi yun. Ano? Ito pa. Finish or not finish, pass your paper. Class, do you understand? Sabi ni teacher. Tapos sabi ng mga estudyante, yes ma'am. Tapos sabi ni teacher, okay, get 1/2 sheet of paper. Let's have a quiz. Pag lumabas yung resulta, lahat 0. Sabi, akala ko ba naintindihan nyo? Ayan. Yung mga usual, sit properly. Yan. Mga linyang, tomorrow, bring your parent.
Aha. Ano pa ba? Ano pang linya ni teacher? Open your notes? Pwede yon. May isang comment dito. Pag nagagalit daw si teacher na mamato ng eraser. Nako, bawal na ho yun ngayon. Ah, gagawin lang ni teacher yon kung gusto niyang sumikat at gusto niyang makausap si Senador Raffy Tulfo. Ano pa ang mga linya ni teacher na hindi mo makakalimutan? Yan. No performance, no grades. Oo nga naman. Parang sweldo din nyo yan. Sa mga nag-aaral ngayon, sweldo nyo yan. Kailangan namang bibigyan ka ng sweldo kung hindi ka nagtrabaho. Ganun yan. Eyes on the board. Yan. Mga ganyan. Keep quiet. Ang ingay nyo parang nasa palengke. Ayan. Naalala ko rin yun. Sinabi na ng teacher namin yun sa amin. Ito na yata ang sabi nun, maingay na classroom. Ganon. Alright. Ano pa? Ito. Tandaan nyo lahat ng pangaral ko. Yan, laging sinasabi ng teacher. No? At, meron din namang magandang advice yung mga teachers natin sa atin. Isa sa akin yung hindi ko makakalimutan na advice is, hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi sa amin, pero sabi ng teacher namin na lalaki. Huwag niyong sasabihin na kayo'y magiging perfect ang mga record ninyo kapag kayo'y naging high school. Merong time din na magloloko kayo at may magagawa kayong hindi maganda, pero ang importante is ma-realize nyo na mali yun at babaguhin nyo kung ano man yung nagawa nyong mali. Yun ang sinabi sa amin. Nung nag-graduate kami ng elementary, hindi ko alam kung anong nangyari. Parang ako yata ang pinaparinggan kasi yun talaga ang nangyari sa akin. At buti naman at naayos ko naman. Kaya, ayan, naisayos ko yung buhay ko. So, yun, hindi ko makakalimutan yun kasi talagang parang nangyari nga talaga sa akin na, yun nga, parang na-warningan na ako nung grade 6 ako na kung ano yung mangyayari. Kaya, ayun. Naalala ko yun nung habang ako'y nasa second year high school, naalala ko yun nung dropped out na ako noon. Bakit kaya nasabi sa akin ng teacher ko yun? And then, ayun. Naalala ko yung sinabi niya na huwag kayong mag-focus sa mali na nagawa ninyo, magbago kayo. At tuloy nyo lang kung ano yung pinapangarap nyo at maabot nyo yun. Sabi niya ganun. So, natapos ko yung high school kahit na 4 years. Buti na lang 4 years na yung high school sa amin. Kahit na natapos ko siya within 5 years. Pero ayan. Sa awa ng Diyos. No? And yan. Yan yung mga influensya sa atin ng ating mga teacher. No? Yan. At influensya ng mga teacher natin sa atin na minsan is mababago ang ating buhay. So, salute at palakpak sa teacher ko na yon. Yun nga, kung hindi ko tinandaan ang kanyang pangaral ay wala. Hindi ko mararating kung ano man ang narating ko ngayon. Yan. Rotate your paper counterclockwise. Lang yan naman. Aha. Ano pa ba ang meron dito? Okay, class, you may go. Nung loko-lotong mga to. Laging sinasabi na, okay class, we start now. Please, makinig kayong lahat. Magte-test tayo pagkatapos. Yan. Meron pa. Ibagsak kita dito. Yan. May maalala daw hindi yung linyahan ng teacher, yung flying eraser at flying chalk powder. Ayan. Mahirap ano. And ito,
isang maganda na nasabi ng kanyang teacher, paddle your own canoe. Yan. Napakagandang tawag nito, advice para sa mga estudyante natin. Diba? Tayong gumagawa ng ating kapalaran. Yan. O quiet. Yan ang laging naririnig, ha? Quiet. Bring your mother with plastic cover. Mga linya ng mga teachers ng mga to. Ito. Walang uuwi hanggat hindi natatapos yung pinapalinis ko. Pero yung karamihan na naririnig natin is yung mag-aral kayong mabuti. Yung mga ganun. Isa pa hindi ko makakalimutan nung high school ako. Yan. Parang katulad din ito galing sa certain Christian values. Yan. Magaling ka, talented, pero makulit. Ayan ang problema. Baka naman yun ang talent mo, Christian. Yung kakulitan mo. Ayan. Yan, ano pa ba? Mag-aral ng mabuti. Yan. Laging sinasabi nga. Kasi nga, trabaho nilang magturo. Kung walang mag-aral, edi wala kaming trabaho. Kaya mag-aral kayo ng mabuti para may trabaho kami. Ayan. Bagsak ka kapag tumakas ka. Yan. Sa mga mahilig mag-escape na estudyante. Yung isang hindi daw makakalimutan ni Shen Barrios is yung sabi ng teacher niya, kasi pagod na raw siya noon, sabi ng teacher niya, walang klase bukas. So, yan. Yung nakasulat sa card daw ni Janice, she's a good girl, but she's talkative in class. Ito. One word is enough for a wise man. Wow, yan. Maling yan ni teacher. One word is enough for the wise man. Ano pa kaya? This is the worst section ever. Yan. Yun yung mga narinig ko na rin yan eh. Ito pa, use your common sense. Yan. Maraming parang karamihan insulto yung hindi makakalimutan. Well, nature ng tao na mas tumatatak sa kanila yung negative. Ito. Napaka-social ng teacher mo, Tan Onivela Pam. Sabi daw ng teacher niya, this is a pandemonium. Wow. parang Amerikano yata yung teacher mo. Scroll lang natin kung ano yung mga makikita natin dito. Okay, ito. Okay, class dismissed. Sabi niya. Ano pa yung aral ng mabuti, mga anak. Yan. It's a very good advice. Okay. And bulakbol, buhay ka pa pala. Sa mga laging absent sa klase, yan. Sila yung mga bulakbol. Tingnan naman natin sa ating meron nagsabi ng bobong to. Ayan. Nako. Medyo nakakasakit ng nakakasakit ng damdamin 'yan, minsan sinasabi ng mga teacher, may mga nagsasabing teacher na walang ipinanganak na bobo, pero nung nagalit, mga bobo kayo na. Hindi, sinabi niya yun sa morning kasi nga ESP class.
Walang ipinanganak na bobo, pero nung hapon na, mga 2 o'clock, gano'n, yan. Natutulog na sila. Ay, natutulog na. No, nung nag-quiz sila, zero lahat. Ayun, nasabi niya, mga bobo kayong lahat. Tapos bukas ulitin na naman. Ah, ayan. You, and you, while pointing to 3 of my classmates. The both of you, you should know that. Ayan. Ito pa. Mark my words. What I said, I mean it. Bring bolo bukas because we will kill the glass. Aray ko. Oh, did you get me? Or children, are you following? Oh, mga linyang hindi makakalimutan. Ito. All medicines are drugs, but not all drugs are medicine. Ayan, MAPE teacher siguro ito. Yan, oo nga naman, ano. All medicines are drugs, but not all drugs are medicine. Ano tayo makikita natin dito? Linya ni teacher na hindi mo makakalimutan. Yan. Sa ating text box, gusto kong makita ito. Yan. Ito. Do not come to school with 1/2, 1/4, or 1/8. That means you are not ready. Always come to school with 1 whole. In due time in your life, you will always be ready. Wow! Yan. Do not come to class or to school with 1/2, 1/4, or 1/8. That means you are not ready. Always come to school with 1 whole. In due time in life, you will always be ready. Oo nga naman, ano. Yan. Ito. Ikaw na ang tanga, bobo, gago, torpe, stupido. Yun ay kung i-accept mo na ikaw yun. Wow, tama nga naman yan. Ay sa mga batang nakikinig, kapag pinagsabihan kayo ng ganito, magiging totoo yun kapag in-accept mo. Sabi nga nito, ikaw ang tanga. And then gago, torpe, at stupido. Only when you accept it. Wow, ang galing ng teacher na to. Okay. Ngayon nga naman sa culture natin is, our culture is a bully culture, yeah? And if we interpret it with Western ideology, yan. But, ito yung explanation ng nagsulat nito. Si Gurong Magsasaka, John Irvin Kissing. Shout out nga pala sa'yo. Yan. Ikaw ang, galing sa kanya itong, ikaw ang ganon, narinig niya siguro. And then ito, our culture is a bully culture if we interpret it with Western ideology. But if we only try our indigenous way of pamagbaga or pagbibigay payo, I think we are more encouraging and creative, philosophical, and of a higher order thinking skill than that of the Westerners. Yun ang opinion ko, sabi ni Gurong Magsasaka. Oo nga naman. And I agree na meron tayong pamamaraan ng mga Orientals ng pagtuturo sa ating mga anak, sa mga bata, na hindi nakakaiba at hindi nakikita ng mga Westerners. And ang problema kasi sa atin sa Pilipinas, masyado tayong, nung lumayas yung mga Amerikano dito noong 1945, hindi sila lumaya sa isipan natin. Lahat ng mga ginagawa natin ay nakaangkla sa tinitingnan natin sa kabilang ibayo. Kung ano yung ginagawa ng mga Amerikano, gumagaya tayo sa mga batas natin. Ayan nga, yung mga batas na nagawa natin is patterned sa mga American laws. Diba? At yun nga sabi ni Lee Kuan Yew is that there's different way. It's different. The way you discipline Orientals is different from the way you discipline
Westerners. I'm paraphrasing. Pinaparaphrase ko to. Pero ay nabasa ko to minsan sa kanya. And sabi nga dito, yung kultura natin daw, parang kung titingnan ng mga taga-kanluran, bully culture. Pero kung titingnan natin sa native na paningin natin, ito ay creative. Yan. Philosophical pa. Ayan. Hindi ito in Ilocano. Awan am-ammum kunadamot iti. Yan. Nakalimutan ko isulat kung sino yung nagsabi nito. Pero anyway, they shall remain anonymous. Yan. Wala kang alam. Yan. May nagsasabi talaga dun. Yung sinabi ko kanina dun sa comment na yung bobo. Yan. Yun nga. Sa ESP sabi niya, walang ipinanganak na bobo pero nung hapon na, mga bobo kayo. Ayan. No adaglaban kitanyo ta adda makeo tapno adda serbina nga maipaprinsipal akken maipapulis. Han nga basta lang agpinpinukaw ken agkinkinuldi ti lapayag tapang mahinang nilalang diyay. Kapag may nag-away daw, tingnan daw nila para may ma-knockdown. Para may silbi daw na mapaprinsipal siya or madala sa pulis. Huwag lang yung nagsisigawan sila at nagpipitikan ng tenga. Kasi pang mahinang nilalang lang daw yun. Tama ano. Lahat ng mga ito yung parang sinasabi ni Gurong Magsasaka John Irvin Kising na yung way of disciplining ng mga Orientals. Parang most commonly called reverse psychology, Yan. So pagsasabihin mo sa mga bata, yan, hindi naman nila gagawin. O sige mga bata, mag-ingay pa kayo. Tapos bigla silang tatahimik. Yan. So yan yung mga linya na hindi daw makakalimutan ng mga tao sa kanilang mga guro. And yun nga. Lahat ng mga yan, sinasabi ng mga guro sa ating mga tagapakinig na hindi guro, lahat ng mga yan ay siguro yung sabi nila na nakapag-create ng trauma sa atin. Yan. Yun yung parang pinaka-common na sinasabi. So, kapag negative yung nangyari, it's a traumatic experience now. Ang karamihan nga yung nabasa natin kanina is mga negative na linya ng mga teachers. And some are funny memories. Pero ang masasabi natin dyan is lahat ng mga yon na nasabi sa inyo, positive man yan or negative, ay sigurado ako na nakapagbigay sa inyo ng gabay or nagtulak sa inyo para maging better person kayo. Siguro yung narinig mo na sinabi ng teacher mo na bobo ka, it's either na encourage ka, or siguro naging sabi mo sa sarili mo, magti-teacher ako. At hindi ko gagawin at hindi ko sasabihin yun sa mga estudyante ko. And that changed you. And that's part of your molding, di ba? And yun nga. Masama man or mabuti ang naging epekto sa iyo, wag nating kakalimutan. Yun yung mga naging daan para ikaw ay naging isang better person ngayon. Ang dahilan kung bakit nag-teacher ako, gusto ko noon na na maging history teacher. Kasi may nakita akong teacher noon na pupunta lang sa school, babasahin yung libro, tapos na. Walang additional input. Favorite subject yung history noon. Yun ang naging dahilan kung bakit gusto kong mag-teacher noon. And then, experiences and situations happened along the way. Muntik nang hindi magkatotoo. Pero yung mga yun, nakaranasan ninyo sa mga teachers ninyo, yun nga, dinala kayo dito, at traumatic man yan o hindi, yan ay mga nakalipas na.
At sa mga teachers naman natin, yun, may ganito ng mga may social media na at yung ano din, yung tinatawag din natin yan, sense of responsibility din natin para sa mga bata. That yung mga sasabihin natin sa kanila will last a lifetime. So we have to be careful of our words. Yun. Though may mga times na magkakamali tayo kasi nga we are just human. Pero we strive to be the best. We strive for perfection. And sa mga ibang bagay na hindi natin makontrol, pagpasa Diyos na lang natin. Ayan. Once again, Happy Teachers Day sa lahat ng mga teachers. And see you when we are going to open Teacher Spot page 4. Have a good time, everyone. And this is Maestro Trogi saying Happy Teachers Day to all teachers out there.